Pag namatay ako, yung nararanasan yung liwanag, malilipat kay kapatid na Daniel yon. Kaya, halimbawa, ngayon, hindi mo marinig kay kapatid na Daniel, yung gusto mong marinig na gaya na narinig mo sa akin, maghintay ka, pagpatay na ako. No? Pag namatay ako, yung nasa akin lilipat dyan, maniwala ka. O, kaya yun ang pag-asa ko eh. Hindi ko man dapat sabihin nito, pero nasabi ko eh. Maski buhay pa si kapatid na Eli. Nung nandito pa si Brad Eli, nagte-texto pa, hindi pa siya pinagpapahinga. Ibig kong sabihin, hindi pa siya pinagpapahinga. Na minsang time na nagte-texto tungkol sa malaking kapighatian, hindi ko po napigilan sarili ko na nasabi ko kay kapatid na Eli, alam mo kapatid na Eli, yung pong malaking kapighatian na hindi talaga yan mangyayari bago dumating si Kristo para buhayin sa unang pagkabuhay na maguli ang magiging dapat. Narinig ko na po yan kay Brad Daniel. Ginanong ko po si Brad Eli sa pasalamat. Hindi dahil sa pahiyain ko si Brad Eli. Yung bang natuwa ako, mga kapatid, na hindi naman nag-uusap si Brad Eli. Hindi naman nag-uusap si Brad Daniel. Pero, makikita mo, kino-confirm yung nakarinig kay Brad Eli at yung nakarinig kay Brad Daniel. Bagamat sabi niya, huwag niyong sasabihin yan hanggat walang confirmation. Ako po, pinagtapat ko kay Brad Daniel, talagang hindi ko mapigilan na alam ng mga manggagawa yun, na naiseshare ko. Siguro, overwhelm ako eh. Parang, hindi matututulan mga kapatid eh. Hindi matututulan. Yung mga surrounding verses, supported na mga verses ng Biblia, pinakita niya eh, na hindi talaga ang malaking kapighatian bago dumating si Kristo mangyayari. Hindi o. Alam na namin po yun. Mas marami nga alam si Brad Mel eh. Para magpatotoo sa inyo na sinamahan si Brad Daniel at inihanda kung paanong kinakausap siya ni Brad Eli, pero merong Espiritu Santong kumakausap pa rin sa kanya. Para sabihin mo na yung verse na ginamit ni Brad Eli, kapitulo, pati ko anong libro, yun din yung ginamit ni Brad Daniel. Alam ni Brad Mel yun eh, kung natatandaan ni Brad Mel yun, na pati kapitulo, pati versikulo, kung anong talata, kung anong aklat yon, Brad Mel, yun ang lundo ng paksa na ginamit, pareho sila. Pareho sila. Hindi ko na matandaan yung detalye nung kasulatan. Pero pareho ng kapitulo, pareho ng versikulo. Pero hindi sila nag-uusap. Ano ibig sabihin mga kapatid? Di ba, magka-frequency sila, pareho sila ng diwa, yung espiritong nagtuturo kay Brad Eli, siya rin espiritong nagtuturo kay kapatid na Daniel. Na marami kang alam sa talata ng Biblia. O kaya sabihin mo, inahanapan mo kami na hiwaga, hintayin mo. Hintayin mo. Maghintay ka. Maghintay ka. Nag-uumpisa pa lang tayo kung paanong pinagkalooban ng Diyos ng hiwaga si kapatid na Eli. Naniniwala ako kung kailangang ipagkaloob kay kapatid na Daniel para sa aming magkakapatid, yang hiwaga na yan, hintayin mo sapagkat sa inyo, sinabi niya sa kanila, sa inyo ipinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Datapot sa kanilang nanga sa labas, talinghaga. Sige, mag-abang ka. Sorry, Brad Roland, ha? Kung ang hinahanap mo sa akin at tuwing magkakatipon, iintayan mo ako ng hiwaga. Ano ang hiwagang alam mo? Ano ang... hindi po ako magko-concentrate, mga kapatid na Roland, na magkalkal ng hiwaga. At magkalkal nung unheard. Dahil ang bilin sa akin ni kapatid na Eli,
yung narinig ko sa kanya sa gitna ng maraming saksi. Yung narinig ko sa kanya, isipin ko. At sa narinig ko sa kanya na iniisip ko, ay magbibigay ang Diyos ng pagkaunawa. Kaya, as we move on, sorry, Brother Roland, ha? If I will not be able to meet your expectations with regard to that. Kasi gigil na gigil si kapatid na Roland. Ibibigay yan. Ganyan. Yan ang ano. Yan. Di ba yan ang... Ganun tama mo, Brad Sani? Opo, kapatid na Daniel, hintayin nyo! Dati ibibigay. Ganun po ang sigaw ng aking kuya. Kuya Basani, tama yon. Napakaganda nung pinaglingkod ni kapatid na Daniel ngayon. Napakaganda na sa right track tayo, hindi tayo nawawala. Yung mga bagay na sinabi ni kapatid na natutunan natin, ayan, tama yung... At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan, ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. Ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapalalo sa aking pangalan, na hindi ko iniutos sa kanyang salitain, o magsasalita sa pangalan ng ibang mga Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan, huwag mong katatakutan siya.